Guys! Welcome back to Unfolding Kate. Okay, so ito na yung last part dun sa una at second topic natin. Right? First, of course, I just wanted to say thank you dun sa mga nanood. Wow, parang akala mo naman napakadami. Akala mo 35,000 pieces yung nanood. Char! Siyempre, darating din yung time. Dadami din kayo, di ba? Gawin naman talaga, hindi naman agad-agad yan. So, ayun, sa first episode na pag-usapan natin kung bakit communication ang pinakaunang topic na gusto kong simulan dito sa channel. And then, sa second episode naman, pinag-usapan natin kung paano naapektuhan ng communication, ang relationships natin sa ibang tao. Ngayon, gusto kong pag-usapan yung sa tingin ko ang pinaka-mahalaga sa lahat. Communication with yourself. Yes. And of course, communication with God. Yeah. Sa totoo lang, ito yung dalawang conversation na madalas nating nakakalimutan. Busy tayo sa pakikinig sa opinion ng ibang tao. Busy tayong intindihin ang nararamdaman ng iba. Pero, nakakalimutan nating tanungin ang sarili natin kung okay pa ba ako? Diba? Ako, dumating ako sa point na sobrang dami ng nangyayari sa buhay ko, namin, ng mga anak ko, na hindi ko na alam kung ano ba talaga yung mararamdaman. Kasi halo-halo na siya eh. Halo-halo na siya in a sense na masakit, pagod, natatakot, nag-aalala, balisa, as in lahat talaga, mixed emotion siya. So, yun, may times din na iniisip ko, nawawala lang ba ako? Or, minsan, nandun yung kina-question mo na rin yung capabilities mo, hanggang sa na-realize ko na hindi pala ako sanay makipag-usap sa sarili ko. At, siguro, kaya minsan hindi natin maintindihan ang sarili natin kasi hindi natin binibigyan ng pagkakataon ng sarili natin magsalita. Alam mo yun? At gusto ko rin maging honest sa inyo, ha? Nakabalik ko lang sa Christian faith. Hindi ko ito sinasabi dahil gusto kong magmukhang banal. Hindi tayo ganon. Hindi rin dahil gusto kong sabihin na maayos na agad ang buhay ko. Okay? Marami pa rin akong struggles, marami pa rin akong mga tanong, at marami pa rin akong araw na hindi ko alam ang gagawin ko. Yes. Pero meron akong isang napansin talaga sa sarili ko na after ng mga nangyari, like, nag-start siya noong April, sunod-sunod dyan, at lahat ng aspeto sa buhay ko tinamaan talaga. Andun yung hindi ko maintindihan kung paano siya nangyari. Basta, isang araw na lang na umiiyak na ako sa Kanya. Umiiyak na ako kay Lord. Alam mo yun, sa Kanya na ako nagsusumbong. Sinasabi ko sa Kanya lahat ng nangyayari, nararamdaman ko. Gulong-gulo na yung isip ko. Umiiyak ako sa Kanya. Ganun. Kinakausap ko na siya. Hanggang sa nasanay na ako gabi-gabi. Minsan pa sa umaga, may ganyan din ako eksena na habang nakatulala o kaya nagkakape ka. Kinakausap ko na siya. Ganun. Yung unti-unti ring, alam mo yun, naging malinaw sa isip ko, hindi dahil bigla niyang inalis lahat ng problema ko, kundi dahil binigyan niya ako ng kapayapaan habang hinaharap ko yung mga problema ko sa buhay. Alam mo yun? At doon ko na-realize, prayer is also communication. Hindi lang siya tungkol sa paghingi, hindi lang siya tungkol sa paghahanap ng sign, paghingi ng tulong. Minsan pwede ka rin talaga sa kanyang mag-vent out, pwede kang magsumbong ng lahat. Siya talaga yung pinaka-mapagkakatiwalaan mo sa lahat-lahat ng nangyayari sa buhay mo. Kasi hello, siya na yun eh. Hala nga naman pati siya, lokohin mo pa, di ba, pag sinungaling ka pa sa kanya, nakikita niya lahat ng ginagawa mo dito sa lupa. Di ba? Kapag nagsimula kang maging honest sa kanya, ang gaan sa dibdib, sa totoo lang, guys. Ganun siya. Kasi dati, in denial pa ako sa mga bagay-bagay, sa mga ginagawa ko eh. Pero yun nga, nung sinurrender ko sa kanya lahat, pati yung mga mistakes ko, yung mga maling nagawa ko, yung mga decision ko, hinubad ko yung sarili ko sa kanya. Okay? So, ayun. Kahit pa paano, nandun yung gumagaan. Kasi alam mo yun, prayer is simply choosing to stay connected with God. At habang ginagawa mo yan, unti-unti mo rin naiintindihan ng sarili mo. Unti-unti mong natatanggap ang mga pagkakamali mo, na napapatawad mo yung sarili mo, unti-unti ka rin natututong magpatawad ng ibang tao. Hindi dahil deserve nila, kundi dahil deserve mong magkaroon ng kapayapaan. Kaya kung may gusto akong maging klase ng community dito sa channel na ito, sana maging safe space ito sa lahat. Para sa mga taong pakiramdam nila, naliligaw sila, para sa mga taong nagsisimula ulit,
Alam mo yon? Para sa mga taong gusto lang maintindihan ang sarili nila, hindi natin kailangan maging perfect dito. Okay? Ang kailangan lang natin maging handa tayong matuto. Magkaroon ng pagbabago. At kung may maiiwan man akong tanong sa inyo ngayong episode, itong last episode natin, ito yung kailan mo huling kinausap yung sarili mo? At kailan mo huling kinausap si Lord? Hindi para humingi, kundi para magpasalamat. 'Di ba? Kaya, ayun. That's all. Para sa last episode natin. Sana yung susunod natin, no? Medyo madagdagan na tayo. Pero yun nga, maraming salamat sa panonood. And again, my name is Kate, and this is Unfolding Kate. See you in the next chapter. Bye!